official ka, tapos nakaupo ka, pagpunta mo sa departamento kung saan ka nag-file ng kaso, nakaupo siya sa upuan ng pinaka-hepe ng departamento. Pumunta NBI. Si Clarin. Hindi ko po alam yan. Ay, baka best friend po yun ni Kamalutik niya. Nagpa-NBI. Yung nagpa-NBI. Nagpa-NBI. Kita mo sabi ko sa'yo. Alam mo, malaking bagay yan dito yung mga yan kasi nagkakaroon tayo talaga ng guide. Diba? I did not name names I did not mention any names, but thank you, baka tama yung sinabi niyo. Tanong natin sa best friend. Anyway, katabi ko po yung kanyang BFL. Ay, hindi. Alam mo, ang problema, hindi namin ito linabas, but we did a correlation study between the fall of the trust of the President from the time my BFF became the spokes. There is a direct correlation. Tuwi siya nagsasalita, umuusad. Tuwi, lahat ng banad niya, umuusad ang Pangulo. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, ano ba itong ginagawa ninyo sa institusyon? Kasi ako, institutionalist ako eh. Katulad nung nagsalita si Colonel Odi, no? Institution. Pag binasa niya yung sinabi niya, wala naman siyang sinabing mag-resign ka. Kala ko nga, nung nabasa ko, sobra na, bakit wala yung pangatlo? Tapos yung una niyang sinabi doon na allegiance to the Constitution and to the Armed Forces of the Philippines. So anong kaso? Tama yung sinabi ni General Garcia eh. Anong kaso? Clear siya doon. Sabi ko, magaling ang nagsulat nito kasi linagyan ng personal. May word on personal. Withdrawal. Hindi nga niya sinabing President Marcos eh. Mr. Marcos. Diba? So, yung makikita mo that it is a personal statement, hindi bumalik siya, hindi niya sinabing naka-uniforme siya, yung respeto doon sa sundaluhan na andon. So ano yung pagkakamali niya? Parang yung pagposas kay General Pokis. Anong mali yung ginawa niya? Pero mo yung pamilya galing sa bakasyon, paglabas mo dun sa tube, na ando na yung mag-aaresto sa'yo at pinusasan. At imbis na dalhin sa korte para maibalik yung warrant, idinaan mo na sa prame para magpiano. How do you treat? Bakit natin tinatrato ang mga opisyal natin ganon? Tamaan ka pa. Yung isa, veterano. Yung isa, active. So ang tanong ko dito sa administrasyon na ito, ganun ba ang tingin nyo sa mga taong nagsilbi? Itong si Colonel Odi yata malapit na mag-retire. Retiring ng May 21 or May 12? Oo. Pero at pag tinignan nyo yung background ng tao, maa-amaze ka. Kasi talagang tinuturuan yung future soldiers, pagkatapos makikita mo kung saan siya galing, kung saan siya nakipaglaban. Nandun pa sa UN Peace Forces. Hindi ordinaryong tao si Colonel Odi para nyo ganyanin. Ngayon, dun sa mga iba na pumupukol na meron namang ibang mga kasundaluhan na opisyal na banat ng banat rin sa administrasyon dati, hindi ko alam anong pagkakaiba nun. Walang banat dun sa sinabi si Colonel Odi. Wala siyang personal na banat. Ang sinabi lang niya, personal withdrawal kay Mr. Marcos. Anong klarado? Anong mali doon? Dahil hindi tinawag ng presidente? Ngayon lang nakikita ko pagkakamali doon sa maghuhusga sa kanya. Dahil tinawag Mr. Marcos, nasar siguro. Tapos sinabi niya, tama na, sobra na. Paglaban ang Pilipinas. So, he didn't even say resign. He didn't even call for the soldiers or the rank and file to withdraw support. It was a personal decision. Parang yung mga tumatayo at nagsasalita sa administrasyon na ito, it is a personal decision. So bawat tao, bawat Pilipino, dapat there comes a point in our life na kailangan natin magsalita. Bata pa ako, nandun ako sa EDSA 1.
Nung EDSA 2, kay ERA po lang ako doon. Nasa ibang bansa ako, nag-aaral ako. Tapos sinabihan ako ng boss ko, bumalik ka na kasi may mangyayari pagpapalit ng gobyerno. Sabi ko, ayoko, hindi naman ako bumoto dyan. So, ito, hindi ko siya binoto, kilala ko sila mag-asawa, pero yung pag tinitingnan mo, ano ang legacy nitong administrasyon na to? On the third year, sasabihin ko, isang legacy, budol. Huh? Binudol tayo sa unity, One word. binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, no? Walang build better more, budol ng budol. Saan ka nakakita ng governance na budol? Ay, sa public administration ho, hindi ho yan napapag-usapan. Sa public administration, pinag-uusapan, accountability, transparency. Dapat nga, at this point in time, manindigan tayo. Ipaalam natin, ipahayag natin, sundalo man tayo, o pulis, o bumbero, o coast guard, o BJMP. Manindigan tayo, ipahayag natin ang ating tunay na damdamin na hindi na kami naniniwala sa Pangulo dahil ayaw niyang harapin ang mga allegations sa kanya. Yung mga nagkay-question mark dun sa mastermind, hindi yung question mark sa akin, pinangalanan ko na nga siya. Sabi ko, harapin mo yung mga allegations sa iyo. Ikaw ba drug addict o hindi? Para mawala yan. Magpa-health political test ka tapos ang issue. Diba? Marami kailangan harapin mo lahat. May kasalanan ka ba? May kasalanan ba yung pinsan mo? Hindi face the music. You have to face the music. Hindi pwedeng gagamitin mo ang resources ng gobyerno, magtatago ka behind it. Samantalang ikaw itong pinakapasimuno ng mga nangyayaring malawakang nakawan. So, let me say it again. Hindi partisanship yung withdrawal of support. That is constitutionally guaranteed. You can very well do so. Maraming salamat. Mabait daw po kasi ang yung Pangulo natin. Ano? Mabait daw po kasi yung Pangulo natin. Sobrang mabait. And I hope that is not cowardice. What I don't understand actually is, sinasabi di ba 56% is admin. Kanina, tuhugin ko lang, sabi ni Ma'am Benny, ang nangyayari ngayon, marami ang nananahimik dahil takot. Pero marami din sa mga nagsasalita ang pinapatahimik. Hindi lang dahil takot, pinatakot sila. Di ba? I remember yung campaign nga na mahiya naman kayo, ang nangyari noon, yung mga contractors parang yung tinitira, sobrang excited ng gobyerno natin, yung admin natin. Kaya lang later on, lumabas yung mga testimonies, papalapit na doon sa palasyo, sa mga politiko, ang nangyari, pinapatay siya. At yung mga nagsasalita, mukhang may pattern na tinatakot talaga siya. And if you come to think of it, importante ito because the institution is being used right now. Because in a way, parang they really move fast against some critics. Gaya na nangyari kay Colonel Manggao and also kay Congressman Leviste. Any one of you would like to comment on that? Thank you, Miss Janice. Alam mo, Happy New Rob, Year. yung kay Congressman Leviste, siguro ang komentaryo ko doon, bihira Oo, ngayon. tayong makakita ng bata, Hindi pa neophyte, talaga ng, na lumalaban sa Wednesday sistema. na Wednesday. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. Medyo mahina lang So, siguro. babalik at babalik ako doon. Yung tax, yung estate tax ba nabayaran na? Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Biro mo kung ang nawala sa atin ay 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. At this time, na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr., 99% ibibigay sa Pilipino, at 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad. Diba? So ako, simula nung may hatol na yan, may hatol ng Supreme Court, final and executory, hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin, pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Kaya nga kailangang matuto na tayo sa paghalal ng ating pinuno.
Yun nga yung sinasabi ko, sa supply side, maiiba ngayon ang naratibo ng taong hinahalal. Mas gusto nyo ba si Barsaga, si Leviste, mga batang lumalaban, hindi natatakot tumindig at magtanong? Vis-a-vis dun sa demand side, ano ba yung demand ng taong bayan? Anong klaseng leader ang ating dapat mahalal? So, itong mga nangyayaring ito, talaga may epekto sa 2028. Yun nga lang, si Congressman Leviste, talagang naglalabas ng mga dokumento. May resibo. Oo, may resibo at kailangan lang talagang pag-aralan ng maigi yung mga yon para matunto natin sino ba talaga ang kumita at sino ang hindi. Imagine mo 314 legislators sa House of Representatives. Ang tanong ko, sino dun malinis? Sa Senado, 24. Sino dun malinis? So kung gagawin natin barometro sa paghalal, ang sabi ko nga dun sa isang training, nag-launch show ako na tinatawag na revised campaign architecture. At hinamo ko sila, lahat kayo corrupt. 10 yung audience ko na galing sa local government. Lahat sila nakasimangot. Lahat po kayo corrupt. Sino hindi corrupt? Taas ang kamay. Yung iba gustong tumaas. Sabi ko, naku sir, huwag kang tataas. Anong ibig sabihin yan? In a landscape where lahat ng politiko ay tinatawag na corrupt, paano ka mananalo? By saying hindi ako corrupt? Ay hindi ko kayo iboboto. Pero by showing accountability, i.e. Leviste showing all those documents, i.e. hindi ko tinanggap yung aking Christmas bonus, i.e. ako ang nagbigay sa sarili kong pera. Diba? Ngayon, yung character assassination sa kanya is because of his the Solar franchise. And he can readily answer that. So bakit mo linalagyan ng kulay na gano'n? What if lagyan natin ng kulay yung ibang mga politiko na nagkaka-interest na 10% in every company that is performing I have a share. Marami nangyayari na hindi natin alam. Kaya yung parati kong panawagan, patas lamang.